Magandang hapon po sa inyo, Sir Felix. Narinig namin po, no? Kayo daw po dito ay nagtungo. Iso-surrender daw po ninyo ang inyong anak. Bakit po? Saan po bang involvement ng inyong pong anak, Sir Felix? Kasi sir, kinamahan ako sa sitwasyon ng anak ko. Nabalita ko talaga nga mukhang siya tukil siya. Isinuko ko po siya para mailigtas po siya. Bakit po kayo nagtatago, tatay? Dahil po sa awa sa kanya. Pero talagang pinilit ko na po talagang isuko ko siya dahil pati yung mga kapatid niya, hinahanting rin po. Kung hindi siya sumuko, may mangyari daw masama sa kanila. Sir Dojimar, no? Kayo daw po ay nagtago ng 4 na buwan. Yes po, sir. Oo, ano po ba yung tinataguan ninyo, Sir Dojimar? Kayo po ba ay kinasuhan, Sir Dojimar? Kaya kayo ay batas po ba ang tinataguan ninyo? Mga pulis? At that time po, sir, wala pong alam na may na po. Meron na pong binabang sir. Ano po, warrant? Warrant. Ay, ito ba yun? Yung warrant kanina. Okay. So, si Sir Dojimar Berang-Berang, meron pong naka-isyong warrant po sa inyo. At ito po ay sa kasong rape. Tama po ba? Sir Dojimar Berang-Berang, no? And na-issue po yung warrant na ito sometime in July. So, mula po nung Hulyo, kayo po at ng inyong tatay, nagtago muna. Yes po. Oo. Sir, no? Kasi kanina nakita ko nga po yung kopya ng warrant. Mabigat ha? Itong allegations po laban sa inyo. Okay? Kayo po ba ay sumusuko? Yes po. Dahil handa kayong panagutan ang inyong kasalanan or kayo po ay sumusuko dahil gusto na ninyong depensahan ang sarili po ninyo? Sumusuko po ako para sa family ko po. Sa magiging po. Sa magiging na rin po ng kaso. Okay. So, ikaw po ba ay mine-maintain po ninyo na inosente kayo dito sa kaso po na ito? Hindi ko po tinitulate na innocent po. Pero kung ano po yung magiging part ko na sa kaso. So, ang sa inyo lang po, sir, pagod na kayong magtago, total, may warrant of arrest naman na, haharapin nyo na yung kaso at bahala na po ang korte kung ano pong parusa ang ipapataw po sa inyo. Tama po ba? Yes po. Opo, sir. At kayo naman, sir, kay Tatay Felix at kay Sir Dojimar, alam nyo naman po lahat po ng mga consequences ng inyo pong pagsuko. Siyempre, sir, hindi na po papalabasin itong si Sir Dojimar kasi non-bailable po itong kaso sa kanya. Ako, sir, kung ano man ang madesisyonan ng hukuman, tanggapin ko rin po yun. Ang sa amin lang po is may bigay po ang hustisya sa biktima. Kasi, sir, mabigat po itong krimen po na ito. Rape po ito, no? At I think, yung biktima dito is even a minor. Okay? So, kung minor po ang rape victim dito, maximum penalty po ang ipapataw po ng batas po natin dito. No? Sir Dojimar, apparently, hindi lang po pala kayo yung akusado dito. Meron pong 5 na akusado dito. Tama po ba? 5 yung mga inakusuhan dito na gumawa nitong rape? Yes po, sir. Ilan po yung biktima dito? Isa lang po, sir. Isang biktima, 5 kayong inakusahan. Yes po. Ito po bang mga 4 na ibang mga akusado dito kasama nyo nung nagtago kayo? Hindi po, sir. Hindi po, sir. Nakakalas-kalas po kami. Okay. Pero alam nyo kung asan tong mga to? Wala na po. Hindi. Wala na pong usapan, sir. Yung iba ba dito nahuli na? Opo. Okay. Ito, sir, okay. Kami naman po dito, ikino-coordinate na rin po namin sa ating kapulisan. Yes po. Kasi sabi nga po ninyo, handa na po kayong harapin itong kaso. Pero tatay, intindihin po ninyo na ito na po yung huling panahon na kayo po, malaya po ninyo na nakakasama po ang inyong anak. Tanggap ko na yun. Kahit anong mangyari, tanggap ko na. Kung ano man. So, sa lahat ng nagawa ko. Sa hindi pagkinig sa mga sinasabi yung para lang naman sa akin kakabuti ko. Sorry. Patubuhay kami palipat-lipat ng sakyan. Puntang Iloilo, puntang Bacolod, puntang San Carlos City.
Hindi ko na kaya nga. Ang gampanan lahat dahil na-stroke po ako, sir eh. Na-stroke po ako. Halos matumba na nga ako eh. Pero tiniis ko lahat. Pero kung hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Ang lakas loob po ako kayo at talaga nga isuko ito dahil palagi ko nakikita ito sa telebisyon itong himpilan na ito nga maraming napasuko nga ano nga kahit pa paano handa siyang tulungan. Opo, Tatay Felix, minimake sure po ni Idol Rafi na wala pong mangyayari sa kanila, no, na hindi po sila sasaktan o ano man, sir, Opo, no? ma'am. Pero syempre po, ang korte pa din po ang magde-decide at hahatol po sa inyong anak po. Handa ko yan tanggapin, ma'am. Kung Opo. ano man desisyon ng korte, handa kong tanggapin yan. Basta maganda lang ang pagkakaloob sa kanila. Magandang hapon po sa inyo mga officers. Yes, sir. Magandang hapon po. Good afternoon Ayan. po. Ma'am, ito po, no, may existing warrant laban po dito kay Sir Dojimar Berang. I know, for 4 months, siguro ang ating kapulisan din ay hinahanap na rin etong Yes, sir. si Sir Dojimar para panagutan or harapin etong pong kaso na isinampa sa kanya. Mismong tatay na po niya, ma'am, ang nagta-turn over sa kanya Yes, pong sir. Thank anak. you, sir. Oo, ang sa amin lang po dito, kaya nagtiwala rin po si na Tatay Felix na sa pamamagitan ng programa po ni Senator Rafi, sa amin lang is masiguro na lang po natin na mabasahan siya ng kanyang mga karapatan, ligtas po siya doon sa proseso. No? Siyempre, magpapiano yan. Yes, sir. Okay, mga fingerprints niya, imamagshot po itong si Dojimar. Wala namang bail yan eh. Yes, Yung kaso po niya, ang sa amin lang po ma'am is siguraduhin lang po natin na siya po ay aabot sa korte ng ligtas. Yes, sir. Okay? Na, kung anong kondisyon po niya ngayon, ganyan po. Haharapin po niya, handa na po, no? Ito si Sir Dojimar, nabanggit niya, handa na po siyang panagutan kung ano man po ang kanyang naging kasalanan. Yes, sir. Oo. So, ma'am, from here po, no? Siyempre, babasahan niyo na po ng karapatan tong si Dojimar. Saan niyo na po siya dadalhin mamaya? Sa police station, sir, sa GMA. Sa GMA Cavite Yes, na. sir. Dahil doon din po yung warrant at yun. Yes. oo. Na-verify din po natin. Napakabigat na akusasyon ng rape itong nangyari po dito. Yes, sir. Ito, isa po yung nagsurrender. No? Pero ilan po sa 5 or sa 4 na ibang mga akusado ang Padalawa- hawak na po ng ating Padalawa na, sir, siya. pangalawa. Apo. So meron pa pong 3 Yes, sir. na hindi nahahanap. Okay? Tatago. Nagtatago pa rin. No? We don't know. No? Sana kung nakikinig po sila ngayon sa ating programa, tularan po natin yung ginawa ni Tatay Felix. Okay? Panagutan. Yes po. Kung may nagawang kasalanan yung inyo pong anak, tanggap namin na kinupkop ninyo kasi anak nyo yan, pero batas po ang hahabol sa inyo. Ready si Colonel Obmerga, si Sergeant Rosales at Torres, nahanapin kayo. No? So hindi po sila titigil na hanapin tong 3 to mapanagot dito sa karumal-dumal na kanilang ginawa. So, yung pong 3 na kasama niya, mag-message lang po kayo at para po masimula na yung paglilitis kung talagang wala kayong kasalanan, bakit hindi kayo lumabas para doon man lumabas kung ang katotohanan na nangyari. Ma'am, andito na po, sumuko po, Nay, sa aming tanggapan, yung isa sa mga suspect na si Dojimar Berang-Berang. Meron po ba kayong mensahe sa kanya, Nay? Sa akin lang po, gusto ko po talaga, matagal na po namin nahanap yan. Dahil po para sa anak ko. Ngayon po, nagpapasalamat po ako na nahuli na po siya at kusa pong sumuko para po magharap-harap po kami sa hearing po. Yes po, nanay. Opo, no. Ang korte na po, no, ang bahala. So, nanay, opo, no. So, at least no, magandang development po ito. Bagamat meron pang 3 na nagtatago, aasa po tayo siguro in the next days, no, or mga linggo, itong 3 to ma-realize nila, Shari, na panahon na rin. Ang hirap magtagos. 4 months, ilang islands yung napuntahan, ilang probinsya yung napuntahan nila. Ligtas naman po, no, pag mag-surrender po kayo dito sa ating pong kapulisan. Yes, sir. Sorry po sa paghihintay po na sa pagtatago ko po. Pasensya po sa naging abala. Tapos Sana po, tapos po sa babae po, humingi pa ako ng tawad. yung ginawa mo, hindi ka dapat bigyan ng patawad.
Dahil ginawa mong parausan yung anak ko eh. 2 beses mo na pala yung ginawa eh. Inulit mo pa. Hindi ko matanggap eh. Sana, hindi ka nagtago. Hindi ka nagtago. Hinarap mo kami. Hindi yung nagtatago ka, ang tagal ka namin hinanap. Ayaw ko sana ko kayong kausapin dahil nanginginig ako, baka atakihin ako eh. Yun po ang nararamdaman ko. Sana noon pa nagpakita ka para umarap ka sa amin. Ganito, hindi eh. Pinatagal mo ng gusto. Hindi, sinamantala mo yung kahinaan ng anak ko. Yung anak ko, mahina yung sa ano niya, tapos ginanyan niyo pa. Nahihimik yung anak ko, tapos hinarangan niyo, humiram kayo ng, ikaw ang humiram kayo ng pitsil, etc. something. Tapos ganun. Sana noon pa, nagharap-harap tayo, bakit pinatagal niyo pa? Dahil kasi ayaw ko talaga sanang makiusap dahil baka atakihin ako dahil hanggang ngayon nakinginig pa rin ako eh. Ayaw ko lang magsalita pero nagpapasalamat pa rin ako na kusa kang sumuko dahil alam mo yung ginawa mo. Pasensya na kayo ma'am. Sir, Yes. dahil ako. Opo. Naiintindihan po namin, ma'am. Opo. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. At magandang hapon po, ma'am. Salamat po. Okay po. Sir Dojimar, sasama na po kayo sa kila Colonel at doon po kayo babasahan sa labas po. And aasistihan din po kayo ng reporter ni Senator Raffy. Salamat po at magandang hapon po. Colonel, maraming salamat po and kila Sergeant Rosales and kay Patrolman Torres, maraming salamat po ng GMA Cavite. Thank you po. Salamat po. Dojimar Berang, ikaw ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Judge Niven R. Canlapan ng Regional Trial Court, Branch 109, Carmona, Cavite. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano man sabihin mo ay pwede maging pabor o laban sa iyo sa manhukuman sa Pilipinas. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sariling abogado ng iyong kagustuhan. At kung di mo kaya, bibigyan ka ng gobyerno na isa. Ikaw ay may karapatan din kumuha ng susuring doktor ng iyong napili o pagkakatiwalaan. At kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakaloob ng pamahalaan sa iyo. Naintindihan mo ang karapatan mo? Ngayon ay na-turn over na po ng programa po ni Idol Raffy Tulfo itong suspect po doon sa krimen. Ano po yung magiging proseso po nito sa inyo pong istasyon? So ngayon ma'am, ating papamedical po yon. Tapos at least ginagawa na rin po ng report para alam sa higher ups na arrested na siya. Then after po nun, mugshot, picture, 10-fingerprint, ikukunan po siya, tapos ipapasok po at i-report din po natin sa korte na siya po ay arrested na. Ano po yung maaari niya pong kaharaping kaso po dito, Colonel? So ang pinal po sa kanya ay rape, ma'am. So doon po sa korte, maghihiring na po sila. Magkakabiro na po sila ng schedule. Possible po ba, Colonel, na maipatawag din ang mga complainant at makaharap itong suspect? Yes, ma'am. Sa court po. Nagpapasalamat po si Idol Raffy po na malugod nyo pong tinanggap po yung aming paghingi po ng assistance po sa inyo na regarding po dito sa pagsuko po ng suspect po doon. No? Ano po yung maaari nyo pong ma-advise po, Colonel, doon sa mga suspect pa na sumusuko kay Idol Raffy or yung mga hindi nagtatago pa po sa sa alagad ng batas? Siyempre po, lagi kami nagpapasalamat kay Senator kasi talaga yung programa nyo, ang dami at ang laki na natutulong sa atin. Yung mga suspect na gustong sumurrender, yun nga po, andyan naman po si Senator at andito yung inyong programa. Pwede rin po sila dumirekta dito sa atin sa estasyon at makakasigurado naman po sila na wala mangyayaring sakitan.
Kasi bawal nga yun. Talagang iingatan din po sila. Yun po, at umaasa din po kami, no, Colonel, na magiging maayos din po ang proseso po, yung procedure po ninyo sa pagpa-file po ng demanda dito sa suspect. At yun po, at maaari po din kayo makipag-ugnayan po sa amin kung ano man po yung naitulong, kung ano pa yung pwede pong maitulong po ng programa po ni Idol Rafi. Maraming salamat din Yes, po. ma'am. Thank you rin po. Bakit niyo po naisipan kay Idol Rafi, tatay, isurrender ang anak po ninyo? Dahil po ma'am, dati nanood kasi ako kay Rafi Tulfo. Lahat naman mga problema na-solve niya. Pagpatay, pero yung panggagasa, ayaw ko nga sanang isoko. Pero nakahiya eh. Naglakas loob po ako isoko para matapos yung problema ko. 4 na buwan yan nagtago. Hindi ko kaya ma'am sa katawan ko yung pagkilos-kilos. Dahil mukha ko matumba. Yun lang po ma'am, naglakas loob po akong isoko kay Rafi para naman na mabigyang kalutasan ang problema ko. Ayun po, tatay, maraming salamat din po sa suporta po at sa pagtitiwala po na ibinigay niyo po kay Idol Rafi. At sisiguraduhin po natin, tatay, na magiging maayos po, magiging maganda po yung paggulong po ng kaso. Wala pong mangyayaring masama sa inyo pong anak at tututukan din po natin itong kaso po ninyo. Bagamat kapag nagkaroon po siya ng lilitisin pa rin naman po siya ng korte, tatay, no? Hindi pa natin malaman kung talagang siya po ang gumawa nito. Pero nagpapasalamat din po kami dahil isinuko po ninyo ang anak po ninyo kay Idol Rafi. Salamat po ma'am, pero talagang isoko ko siya dahil wala nang kalutasan ang problema ko. Ayan po, tatay, maraming salamat po at tama naman po ang inyo pong desisyon, no, na kay Idol Rafi po para nang sa gayon ay mabigyan po ng maayos po na proseso ang paglilitis po sa inyo pong anak. Talagang salamat po ma'am. Ano yung nararamdaman mo ngayon na andito ka na sa loob ng selda, dito sa GMA Municipal Police Station? Kinakabahan po na medyo nalulungkot. Igawa po ng na nakita po ako ng pamilya ko na nandito po. Pero yung nangyaring insidente, inaamin mo ba or na may ginawa ka talaga doon sa biktima or kayong magkakaibigan? Opo ma'am, pagsisiyan ko po yung mga ginawa ko po na ganun po. Lalo na yung ginawa ng mga barkada ko po. Anong masasabi mo doon sa biktima? Ano ang mensahe mo? Humingi po ako ng tawad sa nangyari na yun. At gano'n na rin po sa pamilya ng biktima. At sana po, mapatawad po ako ng biktima. 5 kayong gumawa nito, tama? 2 nahuli at pangatlo ka. Yung 2 nagtatago. Anong masasabi mo sa mga kaibigan mo na nagtatago pa rin sa ginawa ninyong krimen? Tol, maging lalaki kayo. Humatap kayo sa mga dapat na harapin nyo. Kung saan man kayo, bumitaw na kayo. Sa pamilya ko, sorry sa pagsira ko sa pinapangarap mo sa akin. Yung mga pangarap na hindi ko natupad. Yung mga gusto mo mangyari sa akin na hindi ko nagawa. Kaya sorry sa mga humingi ako ng tawad sa inyo. Dahil hindi nga ako nakinig sa mga payo niyo. Nagsisisi ka ba doon sa ginawa mo na krimen doon sa biktima? Sobra po. May relasyon ba kayo nito? MU lang po kami nito. Napag-alaman mo itong babae, merong ibang boyfriend din. Opo ma'am. Sa barkada ko po meron. O bakit mo siya ginalaw? Siguro ma'am dala din po ng anong kalasingan ko. Kaya nagawa po namin yung magkano. Ayun po, humingi po ako ng tawad sa mga pamilya nabala ko po. Ingat ka lang ha. Makisama ka. Huwag kang mag-alala. Dadalawin pa rin kita. Magdasal ka palagi. Ingat ka lang. Ingat ka.
Sige, Iwan. Bye-bye.